Mga kabarangay, naranasan mo na ba ang pagsamantalahan at hamakin ng taong sana'y inaasahan mong magmamalasakit sa'yo? Pihadong mahirap po ang malagay sa ganitong klase ng sitwasyon. Paano kung madagdagan pa ng isang agam-agam ang buhay mo? Paano naman kung halimbawa ay nakahiga ka na sa kama, ihiga ka pa ba sa banig dahil lang sa pagpili ng taong mas minamahal mo? Ang daming tanong ng inyong papadudot, hindi po ba? At masasagot lang natin lahat ng yan kung ikaw ay tututok sa ating programa hanggang 3:00 ng hapon. At para hindi na po kayo mabitin pa sa kung ano ang sagot sa mga tanong na yan, ay pakinggan po ninyo ang Barangay Love Stories number 1. Laksan at ipagsigawan sa mga kabarangay na ikaw ay proud to be kapuso sa pakikinig ng number 1 FM radio drama sa Mega Manila at buong Pilipinas. Kasama ng inyong papadudot sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Dear Papadudot, magandang araw sa iyo, itago mo na lang ako sa pangalang Naomi. Gusto ko lang i-share sa lahat ng nakikinig ng number 1 na programa ninyo ang Barangay Love Stories, ang magulo at naging masalimuot na storya ng buhay ko. Sa sobrang gulo nga po ay hindi ko na alam kung papaano ko uumpisahan. Sa ngayon po ay masaya ako sa buhay may asawa. Pero bago ko nakamit ang buhay kong masaya ngayon ay halos pasanin ko na ang buong daigdig sa hirap at bigat ng aking mga napagdaanan. Nag-umpisa ito noong 6 years old lamang ako, Papadudot, nang maghiwalay ang mga magulang ko. Mula sa aking mga naaalala ay si Mama ang nang iwan kay Papa. Wala kang kwentang asawa, Robert. Sumisigaw na litanya ng aking ina habang nag-iimpake ito ng kanyang mga gamit sa kanyang pagbabantang hiwalayan. Huwag mo kong babalik na rin, Lourdes. Huling-huli ka ng 2 mata ko na may iba kang kinakasamang lalaki. Ikaw ang malandi. Hindi ka pa ba nakukontento sa akin? Lahat na binigay ko sa iyo Pati ang kalayaan na hinihingi mo, binigay ko sa iyo. Pero anong ginawa mo? Naging pakawala ka pa. Ang kapal ng mukha mo at ng lalaki mo? Ako pa ngayon ang may kasalanan? Oo, kasalanan mo. Kulang ka sa lahat ng aspeto. Hindi lang sa pera ang relasyon. Wala kang kwentang asawa. Asawa mo lang ako sa papel pero sa puso at katawan ko, hindi mo ko pag-aari. Sigaw ni Mama habang bitbit ang mga gamit niya palabas ng bahay. 3 kaming magkakapatid at ako pa ang panganay. Pangalawa si Troy at ang bunso ay si Ira. Nang maghiwalay ang mga magulang ko ay ako na ang pumasa ng mga responsibilidad nila sa amin ng mga kapatid ko. Si Papa pumunta ng Laguna. Si Mama naman ay hindi ko alam kung saan nagtatago. Noon sa murang edad ay naramdaman ko ang pinakamabigat na responsibilidad ng pag-aalaga sa aming mga sarili. Kung tutuusin, Papadudot, dapat sana ay manika at bahay-bahayan at iba pang uri ng laro sana ang ginagawa ko. Pero hindi na bahay-bahayan kundi totohanan na ang bahay na pinagsisilbihan ko kasama ng mga kapatid kong inabandona. Iba't ibang uri din ng hirap ang dinanas ko para lang magkaroon kami ng pagkain sa pang-araw-araw. Habang nag-aaral ang 2 kong kapatid ay ako naman ang nagtatrabaho sa pagre-repack ng tuyo, pagbabalat ng bawang, pagtitinda ng ice candy at sa gabi ay balot naman ang kinabagsakan ko. 1 beses 1 buwan ay umuwi si Mama pero wala pang 1 oras ay iniiwan din niya kami. Pasensya na mga anak ha. Wala pang nakukuhang permanenteng trabaho si Mama. Kaya Naomi, anak, pagkasyahin mo itong 50 pesos gumawa ka ng paraan para madagdagan pa yan. Hingan niyo ang papa ninyo na magkasilbi naman sa buhay niya. Pero Mama, kailan mo kami isasama? Basta kapag handa na si Mama, kukunin ko kayo mga anak. Ma, aalis ka na kaagad? Oo, kailangan ko nang umalis mga anak. Baka madatnan pa ako ng papa ninyo. Mahal na mahal ko kayo balang araw magkakasama din tayo. Patawarin niyo ako mga anak sa mga nagawa ni Mama. 6 na buwan kong tiniis ang ganong sitwasyon, Papadudot. Hanggang dumating si Lolo Buloy, ang tatay ng aming ama. Ayon sa kanya, isasama daw niya ako sa Laguna sa aking ama. Wala po bang tsansang makasama ko ang iba kong mga kapatid sa Laguna, Lolo? Hindi talaga pwede, Apo
Kung tutuusin pinakiusap ko nga lang sa tatay mo na pumayag na may kunin siyang isang anak niya. Malungkot na paliwanag ni Lolo. Ang pagsama ko sa lolo sa Laguna, yon ang dahilan upang tuluyan na kaming magkahiwalay na magkakapatid. Nang dumating kami sa Laguna ay lilipat din pala kami ng address kinalaunan. Isinama ako ni Papa sa Nueva Ecija sa lugar kung saan niya ibinahay ang babae niya. Mula simula Papa Dudot ay alam ko nang hindi ako gusto ng madrasta ko dahil tingin niya sa akin ay karibal sa atensyon ni Papa hanggang sa nagkaroon sila ng 2 anak at ako ang ginawang tagapag-alaga nila. Oh, bakit pupungay-pungay ka ngayong umaga? Sus naman Naomi puro ka arte ha? O gumagawa ka lang ng dahilan na may sakit kang bata ka? Chang, masama lang po talaga ang pakiramdam ko mula kagabi pa. Napuyat po kasi ako sa pag-aalaga ng mga kapatid ko. Abay dapat lang kulang pa nga yung kabayaran sa pagtira mo sa bahay namin. Kung hindi lang ako pinakiusapan ng papa mo di sana sa kalsada ka pupulutin. Kaya wag mong idadahilan na kaya hindi ka makakilos ng maayos sa umaga dahil sa pag-aalaga mo sa mga anak ko. Wala akong ibang kakampi noon kapusong Papa Dudot, kundi ang sarili ko lamang. Hanggang sa isang araw ay dumating ang lolo buloy ko sa bahay. Ayon sa kanya, mag-i-stay daw siya sa amin ng 4 days sa Nueva Ecija. Katabi ko si Lolo Buloy sa pagtulog dahil iisa lang ang kwarto sa bahay. Kaya sa sala kami ni Lolo matutulog at sa unang gabi pa lang ng lolo ko sa bahay ay ang unang gabi din pala na pagsasamantalahan niya ako, ang pagkamusmus ko. Hindi niya nagawang ipagpatuloy ang dapat sana ay sagad sa pagkademonyo niyang balak sa akin noon, Papa Dudot. Dahil siguro naisip niyang baka magising si Papa sakaling subukin pa niyang gawan ako ng kahalayan. Kaya upper body ko lang ang pinagtripan niya at ilang beses na hinalikan at hinawakan. Kailangan ko pong isalaysay sa inyo at banggitin ito sa aking storya nang sa ganon ay mas lubos po ninyong maunawaan ng hirap na aking napagdaanan sa mapagsamantala kong lolo. Hindi pa siya nakontento, nilagyan pa niya ako ng marka ng halik sa aking katawan. Takot na takot ako noon, Papa Dudot. Kaya hindi ko man lang nagawang magsumbong sa aking ama hanggang sa nakaalis na ang aking lolo. Doon naman ay naisip ko ang kapakanan ng aking ibang mga kapatid na noon ay nasa poder ni Lolo Buloy sa Laguna. Walang araw at gabi noon, Papa Dudot, na hindi ako huminto sa pag-aalala para sa kalagayan ng iba ko pang kapatid. Kung sa akin nga ay nagawa ni Lolo, ano pa kaya sa mga kapatid ko na noon ay nasa poder niya at walang kamuwang-muwang? Panginoon, sorry po kung nagiging makulit ako sa inyo nitong mga nakaraang araw. Pero subalit pagbigyan niyo po ako sa paulit-ulit kong dasal sa inyo. Lord, wag po ninyong pabayaan si Troy, lalong-lalo na sa poder ni Lolo Buloy. Iadya niyo po sila sa masamang balak ni Lolo Buloy sa kanila. At sana po ay tulungan niyo po akong makalimutan ang pagsasamantala na ginawa sa akin ng sarili kong lolo. Noon ay umiiyak na pakiusap ko sa tanging nakikinig sa akin sa mga oras na iyon, ang Panginoon sa loob ng simbahan. Bagamat naging tagasilbi ako ng pangalawang pamilya ng aking ama, ay hindi pa rin lubusang naging masaya ang aking madrasta. Mainit ang mata niya sa akin, lalo na sa tuwing pinagtatakpan ko ang kalokohan ni Papa. Madalas din nila akong pagsimula ng away noong mga panahong iyon, kaya naman ilang taon lang din ang tinagal ng kanilang pagsasama. At noong maghiwalay sila ng tatay ko ay muli akong napatira sa ibang bahay. Sa poder naman ng bunsong kapatid ng tatay ko, kay Tita Joanne. Kailangan daw kasi bumalik ni Papa sa Laguna nang sa ganon ay makapaghanap ito ng panibagong pagkakakitaan. 9 years old lang ako noon at sa murang edad ay napasabak agad ako sa pag-aalaga ng autistic na anak ni Tita Joanne. Matanda lang ako ng 1 taon sa batang aking inaalagaan. Sa isang compound kami tumutuloy noon kaya naman marami ding taong araw-araw naming nakakasalamuha. Isa na rin sa mga nakilala ko doon ay si Jorix. Isa sa mga naging kapitbahay ko
at matalik ding kaibigan. Buti na lang andito ka, Jorix. Nawawala ang pagkabugnot ko at pagod sa pag-aalaga sa pinsan ko. Sana lang din kagaya mo ay makapag-aral din ako sa pasukan. Sabi ko sa kanya. Bakit hindi mo subukan na hilingin sa tita Joan mo? Total malaki naman ang naitutulong mo sa kanila, hindi ba? Sagot naman ni Jorix. Sa bagay, hindi naman siguro masamang magbaka sakali, hindi ba? Kung pumayag, masaya. Pero kung hindi, okay lang siguro. Ang mahalaga ay nasabi ko sa kanya na may interes muli ako magbalik eskwela. Pagkatapos ng 1 taon kong pamamasukan kay Tita Joan ay naging mapalad naman ako na pagkalooban niya ng pagkakataong makapag-aral. Dahil doon ay palagi ang nakakasabay ko na sa pagpasok si Jorix. Nakatapos ako hanggang grade 4 at 12 years old ako noon nang magumpisang mas lumalim ang pagiging close namin ni Jorix. Natatandaan ko pa noon bago magpasko nang bigyan ko siya ng Christmas card at kailangan kong ilabas ang pagiging creative ko. Dahil gawa ko lamang ang card na iyon. Ako ang gumuhit, ako ang nagkulay at ako rin ang naglagay ng magandang mensaheng nararapat sa isang tunay na kaibigan. Kaming dalawa lang ni Jorix noon sa garahe. Ano to? Tanong ni Jorix sa akin nung inabot sa kanya ang gawa kong Christmas card para sa kanya. Basta, sana lang nagustuhan mo yung regalo ko sa'yo ngayong Pasko. Hindi yan mahal pero pinaghirapan ko naman yan at sana magustuhan mo ang nakalagay na mensahe sa loob. Dear Jorix, salamat sa pagiging mabait mo sa akin. Dahil sa'yo, nawala ang lungkot ko. Dahil natagpuan ko sa'yo ang isang tunay na kaibigan. Maligayang Pasko. At sana, huwag kang magbabago sa akin. Naomi. Salamat! Maiksing sagot ni Jorix sabay ngiti na parabang nakakaloko. Ang pangit naman ng drawings mo sa card mo, kamukha ng gumawa. Natatawang hirit pa niya sa akin. Dahil doon ay pilit ko namang inagaw sa kanya ang card na gawa ko. Hindi ko ibibigay sa iyo to kahit pangit to. Gusto ko pa rin siya kasi espesyal na to dahil gawa mo. Sabi niya kasunod ng mabilis na paghalik niya sa mga labi ko. Dahil doon papadudot ay bigla akong napahinto at natulala. Dahil sa ang totoo ay si Jorix, ang first kiss ko. Hindi ako mapakali noon hanggang sa pagsapit ng gabi ay hindi na ako nakatulog at wala akong ibang nasa isip kundi ang halik sa akin ni Jorix. At aaminin ko sa inyo papadudot at mga kabarangay na nagustuhan ko yon. Kinabukasan na inabangan ko si Jorix. Doon ko na rin sa kanya inabot ang letter na ginawa ko kagabi habang hindi ako makatulog sa kakaisip sa kanya. Ang laman ng sulat, tayo na ba? Ang sagot naman niya sa akin ay, oo, tayo na. Yun din papadudot ang naging dahilan ng sa ganun ay magtagal pa ako sa bahay ni Tita Joan. Sa kabila ng paminsan-minsan niyang pagmamalupit sa akin. Ako pa rin kasi ang yaya ng anak niyang may sakit at madalas na paggawin ng mga gawaing bahay habang ako ay nag-aaral. Hindi yun madali papadudot kaya naman hindi ko na na-enjoy ang kabataan ko. April 2008 nang malaman ng Tita Joan ko ang tungkol sa amin ni Jorix. Sige na Naomi, isang smack lang bago ako umuwi sa amin. Baka may makakita sa atin. Mabilis lang naman to At sakto naman na humalik sa akin si Jorix ay siya namang pagdaan ng Tita Joan ko. Aba naman talagang may panahon ka pa palang kumerengkeng bata ka no? Mana ka sa ina mo, malandi, umuwi ka sa bahay ngayon din. Galit na sabi sa akin ni Tita Jo habang patakbo namang nagtago si Jorix upang makaiwas pa sa skandalo ng Tita Joan ko. Hanggang sa bahay ay bulyaw at pananakit ang ginawa sa akin ni Tita Joan. Lahat ng bagay na mahawakan niya ay hinahampas niya sa akin. Wala akong pakialam kahit pag-usapan tayo ng mga kapitbahay. Ako ang nagpapakain sa'yo kaya karapatan kong saktan at patayin ka sa kalandian mong bata ka. Pagkatapos papadudot ng gabing binugbog ako ni Tita Joan ay kinausap ako ng ilan sa mga kapitbahay namin. Ayon sa kanila ay handa daw silang magbigay ng pera sa akin nang sa ganon ay makaalista ako sa poder ng Tita Joan ko.
na halos patay na ako noong mga panahong iyon. Noong ka pa niya pinagmamalupitan. Hindi naman kamag-anak ang turing nila sa iyo, Naomi, kundi alila. At ngayon sinasaktan ka pa niya. Mamaya kakausapin ko ang iba nating kapitbahay na magpatak-patak ng perang gagamitin mo sa pagtakas. Oo, Naomi, tumakas ka na sa tita Joanne mo hanggat may panahon pa, hanggat hindi ka pa niya napapatay. Sabi ni Ate Sally, isa sa mga kapitbahay ko na naging malapit sa akin noong mga panahong wala akong mahinga ng payo tungkol sa pagmamalupit sa akin ng tita Joanne ko. At hindi naman ako nagdalawang isip na tanggapin ang alok nilang tulong sa akin. Salamat po. Maraming salamat po sa pagtulong ninyo sa akin na makatakas. Buti pa ang ibang tao, may malasakit sa akin. Kinagabihan ay hindi ako natulog. Kagad kong inampake ang mga gamit ko. Alas 4 ng madaling araw ay ayos na ang lahat. Kagad akong lumabas ng bahay at pinuntahan ang bahay ni Ate Sally para kunin ang ibibigay nilang pamasahe. Ate Sally, baka mahuli ako ng tita Joanne ko kaya hindi na po ako magtatagal pa. Aalis na rin po ako. Ate Sally, hindi kita kakalimutan. Maraming salamat sa lahat ng naitulong mo sa akin. Kayo na rin po ang bahalang maghatid ng mensahe ko sa iba nating mga kapitbahay. Pakisabi na rin po kay Jorix na mahal ko siya. Noon ay umiiyak kong sabi bago ako tuluyang umalis ng compound. Doon na rin ako nakahinga ng maluwag nang makasakay na ako ng bus. At habang nasa bus ako ay hindi ko na napigilan pa ang umiyak dahil alam kong hindi ko na makikita pa si Jorix. Ang una kong pag-ibig. Habang nasa bus ako ay iniisip ko kung saan ko hahanapin ang mama at mga kapatid ko. Doon naman ay bigla akong naalala ang isa sa mga tita ko sa San Fernando, Pampanga. Ate siya ni mama. Doon ako nagpunta at 3 oras lang mula ng aking pagdating ay narinig ko ang pamilyar na boses. Ang boses ni mama. Hinahanap niya ako. Naliligo ako nung time na yon nang marinig ko ang boses niya na sumisigaw na parang gustong umiyak. Nasaan ang anak ko? Sumisigaw na sabi ni mama at dahilan para bilisan ko ang paliligo ko. At nang makita ako ni mama ay walang kasing higpit na yakap ang sinalubong niya sa akin. Anak, patawarin mo ako. Tara, uuwi na tayo. Sa Samal, Bataan na pala si mama nakatira. Sa bahay ng lalaking sinamahan niya noong panahon naghiwalay sila ni papa. Nasa gate pa lang kami nang makita ko ang 2 kong kapatid. Iniwan na rin nila ang paglalarong ginagawa nila noong mapansin nila ako. Ate! Sigaw nila sabay yakap sa akin ng mahigpit habang sabay-sabay na pala kaming umiiyak. Kwentuhan at selebrasyon ang ginawa nila mama sa aking pagbabalik. Kasabay din pala noon ang fiesta nila at doon ko rin pala makikilala si Randolph. Na noong mga panahong iyon ay napapansin kong tingin ang tingin sa akin. Gwapo si Randolph Papadudot. Lalo na sa tuwing tinititigan ko ang kanyang mga mapupungay na mga mata. Pumasok ako sa bahay ng biyanan ni mama. Bisita rin doon si Randolph dahil ate niya ay asawa ng kapatid ni Tito June, ang stepfather ko. Hawak niya noon si Brian, pamangkin niya. Cute na bata si Brian, kaya nilapitan ko siya saka kinurot sa pisngi niya. Noon naman ay nginitian ako ni Randolph. Ganon din ako sa kanya. Nagkataon namang nakatingin din pala sa akin noon si mama, sabay tawag niya sa akin at pinauwi. Huwag kang lalapit sa lalaking yan ha. Anak yan ng mortal kong kaaway na nagchichismis ng tungkol sa akin sa lugar natin. Nalungkot ako pero sinunod ko pa rin si mama kaya naman lumabas na ako. Galing ako noon sa tindahan at papasok na sana sa gate nang makasalubong ko si Randolph. At nakakagulat nang bigla niya akong kausapin. Hi! Pwede ko bang makuha yung number mo? Kanina pa kasi kitang pinagmamasdan eh. Ang ganda mo. At kung okay lang sa'yo, gusto ko sanang makipagkaibigan. Hindi ko alam kung bakit pero walang pagdadalawang isip kong binigay sa kanya ang number ko. Kaya kahit papaano ay nakakapagkumustahan kami sa text noon. Malapit na ang pasukan kaya inutusan ako ni mama na umuwi sa bahay ng lolo ko, tatay ni mama.
para kunin ang mga ibibigay sa aming school supply ng kanyang kapatid. Ilang araw din kami nagstay doon hanggang sa isang gabing naiinip ako sa bahay kaya lumabas ako. Pupunta sana ako noon sa burger house nang biglang may tumawag sa pangalan ko. Paano nangyaring may nakakakilala sa akin dito? Kaya naman pilit kong tinanaw kung saan ang gagaling ang boses na tumatawag sa pangalan ko. Doon ko natanaw ang isang lalaki na kumakaway sa akin. Nakatayo siya sa paradahan ng tricycle. Napangiti ako dahil nakilala ko na siya. Walang iba kundi ang gwapo at may mapungay na mata. Si Randolph. Kumusta ka na, Randolph? Bati ko sa kanya na nakangiti. Eto, ayos lang naman. Saan bang punta mo ngayon? Dyan lang. Ikot at tambay lang ng konti. Nakakainip eh. Sagot ko naman sa kanya. Hindi pa rin nagbabago si Randolph. Palaging nakasmile pa rin. Ganun ba? Sama ka na lang sa amin. Mag-stroll tayo. Huwag kang mag-alala. Di naman kita pababayaan eh. Sige basta ba sagot mo ako eh. Walang kasing ganda ng paligid papadudot sa aming pag-stroll. Amoy ko din ang mabangong simoy ng hangin ng probinsya. At habang nag-i-stroll kami ay laking gulat ko nang biglang may police mobile na humahabol sa amin. Sangkot pala sa nakawan ng isa sa mga kasama namin at dahil magkakasama kami ay damay din kami sa naimbitahan sa police station. Sorry Naomi ha, kung nadamay ka pa sa gulong pinasok ng kabarkada ko. Hindi ko naman kasi alam na may ginawa pala siyang kalokohan. At ayos lang sa akin kung iwanan mo na kami sa presinto. Bulong na sabi sa akin ni Randolph. Magkakasama tayong dinala dito ng mga pulis, kaya magkakasama tayong aalis. Isa pa, hindi naman talaga ikaw ang kailangan nila eh. Ngumiti siya sa akin noon at nagpasalamat ng mapatunayan na isa lang sa mga kasama namin ang may kasalanan. Pinalabas na kami ni Randolph at iba pang mga kasama namin, kaya naman nagkayayaan silang mag-inom dahil sa pagka-bad trip ng iba naming kasama. Naomi, okay lang ba sa'yo kung sasamahan mo kami sa plano naming mag-session? Konting inuman lang, pampaalis ng stress at alam mo na, para bonding din ang grupo nang sa ganun makilala ka din nila. Pakiusap sa akin ni Randolph noon. Nginitian ko lang siya na nangangahulugan naman ng aking pagsang-ayon. Sabay-sabay na rin ang grupo sa pagbili ng alak sa tindahan at sa pagpunta sa isang malaking kubo sa gitna ng bukirin. Ilang beses din nila akong pinasyat at dahil first time ko nung uminom ay umikot agad ang pakiramdam ko. Randolph, nahihilo na ako. O sige kung gusto mo labas muna tayo para makapag-usap man lang at mawala din yung hilo mo. Kahit na papaano. Habang naglalakad kami ay doon naman kumuha ng pagkakataon si Randolph para may ipagtapad sa akin. Naomi, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Unang kita ko pa lang sa iyo ay gusto na kita. Sabi ni Randolph kasunod ng matamis nitong halik sa mga labi ko. Walang kasing tamis ang halik na yon, Papa Dudot, na nagdulot sa akin ng walang kasing sarap na pakiramdam, kaya naman hindi ko na rin naitago sa kanya ang tunay ko ding nararamdaman. Randolph, huwag kang mag-alala. Gusto rin kita. Pagkatapos nun ay niyakap niya ako ng mahigpit. Hindi man ngayon. Sana balang araw ay maging tayo. Nakangiting sabi naman sa akin ni Randolph. Sa pagbalik namin sa kubo ni Randolph ay agad na inabot sa akin ng mga kasamahan niya ang baso na may alak. Neto lang nang malaman ko na may hinalo pala sila sa alak kaya sobra ang naging pagkahilo ko. Kaya pumasok muna ako sa kwarto ng kubo upang mahiga at magpahinga. Hindi ko maigalaw ang katawan ko, Papa Dudot, pero nakadilat ang mga mata ko. Mula din sa mga natatandaan ko ay bumubula ang bibig ko ng mga oras na yon. Nang biglang may lalaking dumagan sa akin. Sa kanilang lahat ay si Randolph lang ang may mahabang buhok. Naigalaw ko ang kamay ko at nahawakan ang mahabang buhok ng lalaki kaya alam kong si Randolph yon. Randolph? Ikaw ba yan? Mahinahong tanong ko sa kanya. Oo, ako nga ito.
Huwag kang mag-alala, akong bahala sa'yo. Mahal na mahal kita. Mga salitang narinig ko bago ako nawala ng malay. Kinabukasan ay nagising ako sa kwartong hindi pamilyar. Nang sumubok akong itaas ang kamay ko ay doon ko naramdaman ang bahagyang pananakit nito. Sumubok akong tumayo noon pero nararamdaman ko ang pagkahilo. Nang biglang bumukas ang pinto. Si Julius ang nakita kong papasok. Okay ka lang ba? Tanong niya sa akin. Tumango lang ako habang pilit na inaalala ang mga huling kaganapan sa inuman kagabi. Dito ka na muna namin dinala kasi sobrang lasing mo kagabi. Lasing na rin kaming lahat, lalo na ikaw kaya hindi ka na namin hinatid sa bahay ni Lolo Minong. Alam mo na, baka patayin kami nun eh. Nakakapagtaka at bakit Lolo ang tawag niya sa lolo ko. Ayon pa kay Julius ay malayong kamag-anak ko daw siya. Ayos lang ba kung magpasundo na lang muna ako sa kaibigan ko? Oo, ikaw ang bahala basta kaya mo nang lumakad. Kagabi kasi pasuray-suray ka pa. Agad namang dumating ang sundo ko pero noon ay kasama na niya si Lolo Minong. Wala naman akong narinig na sermon sa kanya, yun nga lang ay kita ko sa mukha niya ang pagkadismaya sa ginawa kong pakikipag-inuman. Sa bahay naman ay diretso na ako sa CR at pag upo ko ay nakita kong madaming dugo ang underwear ko. At para bang mabilis na alaala ang pumasok sa isipan ko kung sino ang mga huling kasama ko kagabi. Si Randolph. Agad ko siyang tinext noon. Randolph, pwede ba tayo mag-usap mamaya? Importante lang tungkol sa nangyari kagabi. Ang kailangan nating pag-usapan. Sa tambayan namin ang lugar kung saan kami nagkitang dalawa. Randolph, tungkol sa nangyari kagabi. Oo, Naomi. May nangyari sa atin kagabi at handa akong panagutan ka. Huwag kang mag-alala. Hindi kita tatalikuran. Mahal na mahal kita at handa akong panagutan ka. Randolph, mahal din kita. Yun lang ang maiksing sagot ko sa kanya. Kinabukasan ay kinailangan na naming umuwi sa Samal Bataan ng mga kapatid ko. Wala akong ibang pinagsabihan kundi ang ate ni Randolph na si Ate Cathy. Wala naman ako magagawa na Yumi eh. Lalo na ngayong may nangyari na sa inyong dalawa ng kapatid ko. Ang mahalaga ay mahal nyo ang isa't isa. Huwag kang mag-alala. Boto ako sa iyo para sa kapatid ko. Kaya lang sana huwag ka ding magpadalos-dalos. Bata pa kayong dalawa at may tamang panahon sa pagpapamilya. Maraming salamat Ate Cathy. Pinagkakatiwalaan kita at susundin ko ang payo mo. Sagot ko naman sa kanya. 2 linggo ang lumipas papadudot ay muli kami nagkita ni Randolph. Ayon sa kanya, miss na raw niya ako at magkita kami sa bahay ng tiyo niya. Isang gabi kami nagstay doon at muli sa pangalawang pagkakataon ay may nangyari sa amin. Mga halik na may kasamang tawanan pa. Sabay seryosong sabi sa akin ng I love you. Sa puntong iyon mga kabarangay ay aaminin ko ng pareho din ang nararamdaman ko sa kanya. Yun din ang dahilan kung bakit ako nagpapaubaya sa kanya. Pero makalipas ng 1 buwan ay di pa rin ako dinadatnan kaya natakot ako. Umalis ako ng bahay at nagiwan ako ng isang note sa lamesa para kay mama. Ma, sana mapatawad mo ko sa pagkakamaling nagawa ko. In love po ako kay Randolph at may nangyari na sa amin. At hindi ko po alam kung paano aaminin sa inyo na hanggang ngayon ay hindi pa rin ako dinadatnan. Kalakip din ang sulat na yon ng iba pang detalye tungkol sa nangyari sa amin ni Randolph at sa status ng aming relasyon at kung gaano ko ito kamahal. Kinabukasan din ay nakarating sa akin ang balitang hinahanap ako ni mama at ayon sa text na natanggap ko mula sa aking tita ay inatake daw sa puso si mama at kailangan naming magkita ni tita sa isang lugar upang mapayuhan niya ako ng dapat kong gawin. Pagdating ko sa lugar na yon ay nakita ko si mama na nakaupo at umiiyak habang nakatingin sa akin. Napansin ko na malapit pala ang lugar na yon sa police station. Kailangan mong aminin lahat sa mga pulis anak. Ang totoong nangyari noong gabing iyon. Pagkukumbinsin ni mama na magtapat ako sa policewoman na kaharap namin.
Bagamat labag yon sa aking kalooban ay wala na akong nagawa pa. Agad na sinampahan ni Mama ng reklamo at kaso si Randolph at ang mga lalaking kasama namin sa inuman na yon. Iyak lang ako ng iyak noon, Papa Dudut, dahil parang nilaglag ko si Randolph sa pagsang-ayon sa mga gustong mangyari ni Mama. Mahal na mahal ko si Randolph, pero bakit ako ang maghahabla laban sa kanya? Sa telepono ay nagkausap pa kaming dalawa ni Randolph. Huwag kang mag-alala. Mahal na mahal kita, Naomi. Hindi magbabago ang pagtingin ko sa iyo kahit na ano pa ang mangyari. Nagtago na lang sa bata si Randolph at mga kasamahan niya. Simula noon ay doon ako naging ganap na rebelde kay Mama. Ilang buwan ko ding hindi kinausap si Mama at sa tuwing may pagkakataon ay nagdadabog at nagtatapang-tapangan ako sa kanya. Naiinis ako sa mga ginawa nilang pakikialam sa buhay ko. Ilang buwan ding ganon ang takbo ng buhay ko hanggang sa dumating ang araw na nagkasagutan kami ni Mama. Bakit ka ba ganyan? Ako ang nanay mo pero sa mga kinikilos mo parang mortal mo kong kaaway. Bakit? Sinong pinagmamalaki mo? Si Randolph na duwag? O, bakit nasaan na siya ngayon? Parang malaking daga na nagtatago sa lungga niya at hindi kayang harapin ang asulto niya sa batas. Diyos ko naman anak ko, kung mahal ka ng lalaking yon edi sana. Hindi na siya nagtatago ngayon. Sumisigaw na sabi ni Mama noon. Dahil tinakot mo siya, Mama. Kung tutuusin nagmamahalang kaming dalawa at hindi ko siya gustong ireklamo. Para magkaproblema siya sa batas pero ikaw lang ang may gusto noon na sirain ang relasyon naming dalawa. Umiiyak na sabi ko naman kay Mama. Hindi pa ako nakontento, Papa Dudut. Sinumbat ko na rin sa kanya ang lahat ng mga nangyari sa buhay ko na lahat ay kasalanan niya. Ma, kung hindi mo sana kami pinabayaan ng mga kapatid ko. Kung hindi ka sana naunang nagloko kay Papa di sana buo pa ang pagkatao ko ngayon. Dahil hindi ko kailangang humingi ng pagmamahal sa ibang tao. At hindi sana ako lumayas. Muling sa paulit-ulit na pagkakataon sa buhay ko ay lumayas na naman ako sa poder ng aking ina. Nakitira ako sa mga kakilala ko at mga kaibigan. At upang mabuhay at magkapera, nireto ako ng kaibigan kong bakla na makapasok sa isang bar. Noong umpisa, hindi ko gusto ang trabahong iyon. Sino bang babae ang gustong ilantad ang kanyang sarili sa iba't ibang lalaki para magkapera? Pero nakasanayan ko din yon. Iyon din kasi, Papa Dudut, ang hanap buhay na tumulong sa akin upang makapag-aral ang mga kapatid ko. Ang pagiging babaeng mababa ang lipad. Sa loob ng bar ay nakilala ko ang tiyo ng kaibigan ko na itago na lang natin sa pangalang Joel. Naging magka-text kami at isang gabi nilabas niya ako. Sa trabaho ko sa bar ay hindi na bago sa akin ang makakita ng mga taong lulong sa droga. Isa na doon si Joel na siya ring nagturo sa akin kung papaano gumamit. Masaya kaming dalawa sa tuwing sabay kaming tatamaan ng epekto ng droga. Wala din akong pakialam noon sa kung ano ang maaaring masamang mangyari sa akin. Basta ang mahalaga ay masaya lang ako sa oras na yon. Umalis ka na sa bar, Naomi. Sumama ka na lang sa akin. Ibabahay kita. Pag-aalok sa akin ni Joel. Kailangan kong maging matalino at mabilis sa pagdidesisyon, kaya naman walang pagdadalawang isip na sumama ako sa kanya. At aaminin ko sa inyo mga kabarangay na hindi ko mahal si Joel. Pero noong isang buwan pa lang kaming nagsasama at mabuntis niya ako ay natutunan ko na rin siyang mahalin kahit papaano. Akala ko noon ay sa pagbubuntis ko ay mas magiging matibay ang binubuo naming relasyon, pero hindi pala. Nagkamali ako sapagkat doon na rin napadalas ang aming pagtatalo na nauuwi pa sa sakitan. Kuya ni Joel ang dahilan ng lahat. Dahil sa impluwensya nito at pagsasabi kay Joel na ibang ama ng pinagbubuntis ko. March 4, 2009 nang pinanganak ko ang panganay namin ni Joel. At 9 months pa lang noon ang baby ko nang muli na naman akong magdalang tao.
Sa mga panahong ding yun ay lulong na ako sa droga sa edad na 15. Araw-araw kaming nag-aaway ni Joel. Kung hindi man kami nag-aaway, nasa sugalan or sabong siya. October 10, 2010 ang isinilang ko ang pangalawang anak namin. 6 months pa lang noon si baby nang magdesisyon akong iwan si Joel. Wala pa rin kasing pagbabago sa pagsasama namin, puro dusa at pighati lamang. Ginagawa lang niya akong palahian. Kailangan ko namang maghanap ng ginhawa sa buhay. Na mahahanap ko lamang kung iiwanan ko si Joel. Hahanapan ko ng ibang paraan sa ibang lugar. Umuwi ako kasama ng 2 anak ko sa bahay ni Papa sa Caloocan na noong panahong yon ay may asawa at mga anak na rin. 3 araw pa lang kaming nandoon nang maisipan kong kalikutin ang sipin ni Papa nang makita ko ang pangalan ng mama ko sa inbox. Nagtaka ako dahil alam ko na hindi na sila close o nag-uusap man lang. Nagulat ako sa nabasa kong iyon. Ngayon nandyan na ang anak mo, huwag mo siyang pabalikin kay Joel. Noon pa namin gustong sabihin sa kanya to pero hindi namin magawa dahil nagbanta si Joel kay Ira. Sa kapatid niya na papatayin niya ang ate Naomi niya kapag nagsumbong ito. Ginahasa ni Joel si Ira, ang bunso kong kapatid noong April 9, 2009. 1 buwan pa lang noon ang panganay ko. Halos gumuho noon ang mundo ko, Papa Dudot, sa mga nalamang kong katotohanan. Hindi ko rin namalayan na nasa harapan ko na pala si Papa sabay agaw ng sipin niya sa akin. Anak, nabasa mo na ba ang mensahe? Papa Dudot, April 10, 2010 nang napansin kong naging simula iyon ng pag-iwas ni Ira kay Joel. Nung umaga ding yon ay nagising akong wala sa tabi ko si Joel. Iyon din pala ang panahong may ginawa siyang kababuyan sa kapatid kong si Ira. Iyak lang ako ng iyak noon, Papa Dudot. Parang dam sa dami ng luhang pumatak ang aking mga mata. At upang makalimot ay nagpakalasing ako. Habang umiiyak ay tinitigan ko ang 2 kong anak na natutulog. Okay ka lang ba? Ang mga salitang narinig ko kay Kuya, panganay kong kapatid sa naunang pamilya ni Papa. Pero hindi na ako sumagot pa. Nakatulog na lang ako sa pagod ng pag-iisip at pag-iiyak. Makalipas ng ilang araw ay nag-decide ako makipagkita kay Joel. Ibigay mo sa kanya ang panganay niyong anak. Hindi mo kailangan pasanin ang lahat ng responsibilidad sa mga bata. Turuan mo ang asawa mo na maging tatay din ng anak niya. Hindi yun nagpapakasarap siya sa buhay niya na wala man lang ginagawa. Bilin ni Papa sa akin bago ko kausapin si Joel. Sinunod ko naman ang payo ni Papa. At nang magkita kami ni Joel, tumakbo siyang umiiyak habang papalapit sa amin ang mga bata. Niyakap niya ako ng mahigpit at pilit niya akong kinukumbinsing sumama pa uwi sa kanya. Naomi, magbabago na ako. Hindi lang para sa akin kundi para sa mga anak natin at sayo. Noong mga panahong wala ka, doon ko naisip kung gaano ka kahalaga sa buhay ko. Ikaw, kayo ng mga anak ko. Kaya patawarin mo sana ako, Naomi. Nangangako ako na pagbubutihin ko ang buhay ko kung bibigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. Yun lang ang mga salitang paulit-ulit na narinig ko mula sa mga labi ni Joel. Na ngayon ay parabang anghel sa pagkabait. Ako naman ay hindi nagpakita ng kahit na anong emosyon sa kanya. Hindi rin totoo ang mga binibintang nila sa akin. Pagdadagdag pa niya sa mga sinabi niya. Hindi ako sasama sa iyo. Yun lang ang mga naging sagot ko sa mahabang litanya niya sa akin. Ipinasama ko na rin sa kanya ang panganay naming anak tulad ng payo sa akin ni Papa. Nakatitig lang sa akin ang anak kong si Alexis habang papaalis na ang jeep na sinasakyan ko. Yun na marahil ang pinakamaling desisyong ginawa ko. Ang mahiwalay sa akin ang panganay kong si Alexis. Walang gabing hindi ko iniyakan ang pagbibigay ko kay Alexis sa tatay niya. At upang umano'y makalimot sa pagkamis sa aking anak, ilang linggo lang ang lumipas ay pinauwi ako ni Mama sa Bacolod kasama ang bunso kong anak. Pero ilang buwan pa lang ako doon ay nag-umpisa na ulit kaming mag-away ni Mama. Yan ang nga ba sinasabi ko sa iyo, Naomi?
Hindi ibig sabihin na wala kang asawa at nalulungkot ka kukuha ka na naman ng bagong batong ipupukpok mo sa ulo mo. Pero ma, matanda na ako. Oo nga, tumanda ka na lang pero wala ka pa rin pinagkakatandaan. Bulyaw ni mama. Pero imbis na huminto ako ay patuloy pa rin ako sa ginawa kong pangangatwiran. Sawang-sawa na ako sa iyo, Naomi. Mabuti pa para matauhan ka lumayas ka ngayon din. Isama mo rin ang anak mo. Noong mga panahong iyon ay 9 na buwan pa lang ang bunso kong anak. At tulad ng utos ni mama, lumayas nga ako sa poder niya sa Bacolod pero mas pinili kong iwanan sa kanya ang anak ko dahil wala akong kapera-pera noon. Umalis ako ng bahay, napansin ko na lang na sinundan pala ako ni Remo. Si Remo ang bago kong boyfriend. Wala ka namang ibang pupuntahan na Yumi, hindi ba? Kaya kung gusto mo, dito ka na lang sa bahay tumira kasama ko. Ilang buwan din kami tumira sa iisang bubong ni Remo, Papa Dudut, na parang mag-asawa bago ako pinatawad ni mama. Pero hindi na ako bumalik sa bahay namin. Ayon kay Remo, hindi daw siya papayag na muli akong saktan ni mama. Ilang buwan nang lumipas, kailangan ko na ring magpaalam kay Remo. Hindi kasi practical, Papa Dudut, kung iaasa ko lang kay mama ang pagpapalaki sa anak ko. Alam kong hindi niya kakayanin, kaya't kailangan ko muling bumalik sa Maynila upang makapagtrabaho. Doon ay muli akong nagparamdam kay Joel. Hindi para sa kanya kundi para sa panganay kong anak na nasa poder niya. Joel, si Naomi ito. Nagbalik na ako ng Maynila para magtrabahong muli. Gusto ko sanang madalaw ang anak ko. Oo, kahit na anong oras pwede mong gawin yan. Kung gusto mo dito ka na rin tumuloy sa dati nating bahay. Wala nang ganun, Joel. Makikipagkita lang ako sa iyo para sa anak natin. Yun lang. Pero hindi huminto si Joel, mga kabarangay, sa pagkukumbinsi sa akin na magsama kaming muli. Pumayag ako sa gusto niya na subukan naming ayusin ang pamilya namin. Pero hindi na talaga kayang mabuo ang minsang nawasak na. Naghiwalay ulit kami ni Joel makalipas lang ng ilang buwang pagsasama. At upang makaiwas sa gulo na nilikha ni Joel, bumalik na lang ako sa Bacolod sa poder ni Remo. Pero hindi rin kami nagtagal, naghiwalay din kami. Kaya bumalik na naman ako sa Maynila pero sa pagkakataong ito ay sa bahay ni Papa sa Caloocan. Nakakainip naman dito teka, may computer shop pala malapit kina Papa. Makapag-update nga ng Facebook account ko. Sa pag-online naman ay doon ko pala makikilala si Hapon. Matanda si Hapon ng 10 taon sa akin at maging si Papa nang malaman niya ang alok na kasal ni Hapon ay una pa siyang pumayag na makasal kaming dalawa. Agad namang nag-schedule si Hapon ng pagpunta ng Pilipinas. Lahat ng plano sa kanyang pag-uwi at pagpapakasal ay sa Facebook lang namin ginawa ni Hapon. Isang beses naka-online ako nang mapansin kong isang lalaki ang papansin sa online at humingi ng friend request sa akin. Noong una ayaw ko sa kanya pero inaccept ko na rin. Sa bagay wala namang masama sa pakikipagkaibigan. Naging friends kami online ni Nick. At nito lang February 21, 2013 nang sagutin ko siya. Bakit ko pa patatagalin? Mukha namang mabait si Nick at responsable pa. Noong umpisa, Papa Dudut, ay hindi ko masabi kay Nick ang tungkol kay Hapon. Pero alam ko na hindi mainam kung sa iba pa niya malalaman. Kaya't naging tapat ako sa kanya sa pagsasabi ng plano ni Papa na ipakasal ako kay Hapon. Maraming salamat sa pangunawang ginawa mo, Nick. Huwag kang mag-alala, hindi ako magpapakasal kay Hapon. Sinundo ko na si Hapon sa airport at tulad ng mga pangako niya sa akin ay agad ay binahay niya ako sa isang apartment. Nilagyan din niya ito ng mamahaling gamit pero hindi na didiktahan ng puso. Sapagkat kahit gaano nakalaki ang nagagastos ni Hapon sa ilang araw niyang pagstay dito, ay hindi ko pa rin magawang mahalin siya. March 20, 2013, kasama ang kasambahay ko ay nagpunta kami sa palengke. Nag-text din ako noon kay Nick na magkita kami. Nang dumating si Nick ay sinabi ko na rin sa kanyang sasama na ako sa kanya at mahal na mahal ko siya. Hintayin lang niya ako, ang text ko kung saan kami magkikita. Aayusin ko lang ang mga gamit ko. Panay ring ng sipi ko noong mga oras na yon. Hinahanap na ako ni Hapon. Pagdating ko pa lang ay nakasimangot na siya.
Kinuha niya ang wallet ko at isinama ako sa kwarto at doon ay nag-away kami at pilit niya akong pinapaamin na may iba akong lalaki. Natakot ako dahil sinaktan niya ako at wala ding nagawa ang kasambahay ko ng time na yon. Nilabanan ko si Hapon hanggang sa makalabas ako ng kwarto. Sa sala ay nagsigawan pa kaming dalawa. "You! Get out!" Sigaw ni Hapon sa kasambahay namin upang hindi na ito makialam pa. Tumigil lang si Hapon nang mapansin niyang naglabasan na rin ang iba naming kapitbahay. Nauna rin siyang kumalma at ganun din ako. At upang hindi na humaba ang pagtatalong yon ay kumagat na lang ako na kunwari ay ayos lang ako kahit na saang totoo ay hindi naman. Sabay kuha ng tiyempo na makapag-text sa mga kaibigan kong sina Mitch at Jo Marie. "Bro sis, tulungan niyo naman ako kay Hapon. Nagsiselos kasi kay Nick eh. Kaya hanggat maaari, gawa niyo na ng paraan para masundo niyo ako dito at makatakas." Pinapunta ko sila sa apartment ko. Kami naman ang kasambahay ko ay bumili ng sleeping pills. Mahilig si Hapon sa mango juice kaya't bawat minuto na hinahatiran ko siya ng juice sa kwarto niya ay wala din siyang kaalam-alam na bawat basong iniinom niya ay may nakalagay na pampatulog. Nang dumating ang mga kaibigan ko ay napilitan si Hapon na bumaba para makipagkilala sa kanila. Ayon pa kay Hapon, magpapahinga lang daw siya sa kwarto dahil inaantok na ito. After 10 minutes ay sinama ko si Mitch para tingnan kung nakatulog na si Hapon. Ang lakas ng hilik ni Hapon. Ito na ang tamang tiyempo para makatakas ako. Mahinang sabi ko noon kay Mitch. "O sige, tulungan ka namin mag-impake. Salamat Mitch ha. Salamat dahil tinulungan niyo akong makawala sa impyernong buhay na ito." Nakahinga lang ako ng maluwag nang magkita na kami ng mahal kong si Nick. Isinama niya ako sa kanila. Nung unang makita ko ang ate niya, nagalit pa ito sa aming dalawa ni Nick. "Wala ka pang trabaho Nick at nag-aaral ka. Ano namang klaseng buhay ang gusto niyong magkaroon?" "Sige na ate, habang nagsisimula lang kaming dalawa ni Naomi." Ayon sa balitang nakarating sa akin ay binaligtad ni Hapon ang mga pangyayari sa kwento nito kay Papa. Hindi daw niya ako sinaktan at nagalit lang daw siya sa akin dahil nahuli niya ako sa akto na may kasamang ibang lalaki. Kaya babalik na lang daw siya sa Japan. Hindi matanggap ni Papa si Nick dahil si Hapon ang gusto nitong ipakasal sa akin. Pero nang nagkwento na ang aking katulong sa bahay kung papaano ako pagmalupitan ni Hapon ay doon ko na rin napapayag na mas mainam si Nick na makatuluyan ko kesa sa gusto niyang lalaki. May 2013 nang dumating ang magandang balita sa amin ni Nick. Pregnant ako. During that time ay umuwi ako ng Bacolod para bisitahin ang pangalawa kong anak. Ngunit ilang araw pa lang ako doon ay dinugo ako at naisugod sa ospital. Iyak lang ako ng iyak dahil sa takot na mawala ang pinagbubuntis ko. "Nick, dinudugo ako. Narito ako ngayon sa ospital." Sabi ko kay Nick sa telepono. Malungkot siya pero mas pipiliin daw niya na gano'n ang mangyari kesa sa ako ang mapahamak. Isang oras bago ako operahan ay tumigil din ang aking pagdurugo. Marahil ay dininig ng Diyos ang aking dalangin na huwag niya kaming pabayaan ng anak ko. Panginoon, maraming salamat po. Maraming salamat po sa maraming beses at maraming pagkakataon na ibinibigay mo. Nang maging maayos na ang lagay ko ay agad din akong umuwi sa Maynila. Dito ko kasi balak na mga anak kasama ni Nick na handang umagapay. 6 months na ang tiyan ko nang muli na naman akong duguin. Doon ko rin nakita ang sobrang pag-aalala ni Nick nang dalhin niya ako sa ospital. Buti na lang at walang nakitang problema sa mga pagsusuring ginawa ng doktor sa akin. Walang minutong hindi mapakali noon si Nick. Doon din sa ospital, sa unang pagkakataon ay nagkita si Nick at ang aking papa. Nangako si Nick kay Papa na alagaan niya ako at mamahalin sa abot ng kanyang makakaya. Sa ngayon Papa Dudut ay 5 months old na ang baby girl ko na si Princess Yuri Nicole, ang nag-iisang anak kong babae. At dahil sa kanya ay mas lalo pang tumibay ang pagmamahala naming dalawa ni Nick. Ganon din ang relasyon niya sa aking ama
at maging ako sa kanyang pamilya. Wala na akong mahihiling pa sa Diyos, Papa Dudut. Sapagkat naging masaya na ako nang pinagkaloob niya sa akin si Nick na walang kasing bait. Nawala man ang marangyang buhay ko sa piling ni Hapon ay hindi ko naman iyon pinagsisisihan. Dahil higit pa sa kayamanan ng dumating sa buhay ko, si Nick at ang bago kong sanggol. Hindi pa man kami kinakasal pero someday mangyayari din yon. Dahil isa yon sa mga pangako sa akin ni Nick na alam kong tuto pa rin niya. Sana po ay mabasa ninyo sa radyo ang Barangay Love Stories ko, Papa Dudut. Sorry kung hindi maayos sa pagkakasulat. Ikaw na po ang bahalang magpaganda at magtama ng mga salita sa aking liham. Palagi ko po kayong pinapakinggan dahil madalas ay nakaka-relate din ako sa ibang mga sender ninyo. Muli maraming salamat sa iyo, Papa Dudut, at sana'y nakapagdulot din ng aral at inspirasyon ang kwento ng buhay ko. Ang inyong kabarangay, Naomi.